Hello everyone! Welcome back to my garden. Ngayong araw na ito, gusto ko i-share sa inyo ang pag-plant tour ko sa harap ng bahay. Kaya sana samahan ninyo ako. At kung bago pa kayo sa aking channel, sana huwag kalimutan mag-like and subscribe. At itasin na natin yung bunga. Kaya ito ang kinuna ko para makuhanan ko pa ng video itong halaman na to. Sa itong prutas na to. Ayan. Dahil sa'yo, pinapura. Diyos ko, nakapost ang lola. Ayan, yung bunga niya. At ito yung puno niya. Yan galing sa taas yan. So dito nga tayo nag-umpisa kahapon dito sa Bunchosa Argentine o madalas na tawagin ito na peanut butter fruit. Ayan. So ito siya, ganyan yung dahon. Nagmula pa ito sa bansang Australia. Ganito ang kanyang bulaklak. Yan. Yellow yan pag nagbukadkad. Meron pala nagbukadkad. So ito siya. Ayan. Mukha siyang ornamental plant. Yan. Dati nakapaso yan, pero inilagay ko na sa lupa para naman mas makalaki siya at mas madami siyang maibunga. So uulitin ko na lang yung mga na-vlog ko na kahapon. At ito naman isa na ito. Next na, dito tayo sa mulberry fruit. Ayan, nag-umpisa. Galing din daw ito sa South America. So, ito yung bunga niya. Nagiging black yan pag hinog na. At pwede na rin kainin pag black na. Ito, marami siyang bunga dito sa baba. Ayan. Isunod natin itong Brazilian cherry. Yan yung ating Brazilian cherry. Ganyan yung dahon. Akala mo lang din ornamental plant. Tapos yung hydrangea, medyo malusog na siya. Galing lang din yan sa paso. At ang ating mga varieties ng mayanas. Ayan sila. At yung mayroong variegated na yan, yan yung variegated oregano. Tapos ito naman yung para sa lamok, yung marigold. At yung isa na yun, nakikita nyo yun. Violet na meron siyang bunga. Ito. Yan. Ganito ang bunga niya. Kakaiba. Ito. Yan siya. Siya si... Ayan. Tradescantia. Ispatachea. Ha? Medyo mahirap i-pronounce pero pakibasa na lang. Thank you. At iba purple. Ay, hindi. This one. Ito pala. Ito siya. Tapos ito, yung Lisbon flower. Lisbon flower pala ito. Sorry. Yan pala. Si Lisbon flower. Kung alam niyo yung scientific name niya, paki-comment na lang. Tapos ito naman si daylily natin. Si daylily. At yan naman yung
paso ng rectangular. Ito yung tinatawag sa amin na kutsarita. Ito yung collection natin ng kawayan. Yan yung Chinese bamboo. Parang tawag nga nila dyan, Buddha bamboo. Tapos, ito naman yung variegated bamboo. Ang tawag naman nila dito, Australian bamboo. Yung ating yucca plant. At ang ating mga popeya. At verbena. Kakaiba itong verbena natin dito. Tapos ito naman yung ating Thai bamboo. Yan siya. Hindi yan lumalaki. Ganito lang siyang kaliliit talaga. At ito naman yung ating ginawang topiaries. Nung kailan lang. Ayan sila. Yung mga hindi ko mababanggit ng mga ID ng mga plants, ilagay ko na lang sa caption. So ito ganyan ang bulaklak niya. Medyo mahirap banggitin, kaya ipakita ko na lang yung name nila. At ilagay ko na lang din sa caption. At ito naman yung yellow version niya, pero magkaiba sila ng pangalan. Lutea naman ito. Ayan. Yung yellow na yan. Ang ating mga marigold, pangontra sa lamok at saka sa ahas na pwedeng mamugat sa ating halamanan. At ito, yung plant na itong maron. Itong maron yung dahon. Ang aking bunsong anak na si Nikki, nung field trip niya ng high school, pasalubong niya ito sa akin. Nagbubulaklak ito ng white. At ito naman, yung ating mga zinnia. Ayan, maraming varieties yan, pero hindi ko alam ang mga pangalan ng variety nila. Ito, meron pang fuchsia. Meron din tayong double. At ito na yung ating cosmos. Nag-self-seeded ito. Tumubo na lang siya, yung mga naiwan na to yung bulaklak. Siya na yan ngayon. Dati maraming varieties yan. Meron din akong yellow, meron din akong fuchsia, at meron din white. Nawala na lang yung iba. Baka tumubo na lang bigla. Hayaan muna natin dyan. Baka tumubo na lang bigla. Kaya, ayan. Tapos meron pa pala tayo dito. Hindi ko pa nasasabi. Ito naman si jade plant o jadelet kasi maliit lang siya. Ayan. Nandyan sa container. At itong halaman na ito, nagbubulaklak ito ng violet pag tag-araw. Summer at saka November ito nagbubulaklak. Kaya napakaganda niyan, violet ang bulaklak niyan. Ayan siya. Napadami ko na din yan, meron sa taas. Tapos ito yung cosmos natin na yellow dahil nagtag-ulan itong mga nakaraang araw. Nawala yung kanyang bulaklak, hindi nakabulaklak mabuti. Tapos ito, tawag namin dito botonsilyo. Ito din, ang tagal na itong halaman ko na ito. Kasi nagsa-self-seeded din ito. Gustong gusto ko yan. Nakalagay lang din yan, nakahalo lang din sa mga paso.
Ayan, sorry, maingay na ulit ng mga kapitbahay kong dogs. At ito naman, nagbubulaklak din ito ng violet. Isa ito sa nagkauna kong halaman, year 1995 pa. Kaya nilagay ko na lang sa paso ng maliit kasi dati, before kami magpa-renovate ng bahay, siya yung nakapaikot dito. Parang ginawa kong boxwood noon ito. Pero dahil sa kakagiba sa bahay, nawala na yung mga mother plants. So nag-propagate ako para may matira pa kahit na paano. Ayan, at dito na tayo sa ating mga ferns. Itong fern na ito, dating pang-indoor ko yan. Pero dahil lumaki ng lumaki, nilagay ko na sa labas. Nakapag-propagate na ako ng bago kong pang-indoor. Sabi nila, lucky plant daw ito. Pero, syempre, sino ba naman ang may ayaw ng lucky plant? Pero para sa akin, lucky lahat ang mga plants ko. Kasi pag nakikita ko sila, sumisigla ako kahit na masama pakiramdam ko. Sumisigla ako pagka nakikita ko na ang aking mga plants. At ito naman, tingnan nyo naman parang parsley. Ito naman ay bigay lang ito ng aking kaibigan sa kapitbahay, si Mami Olive. Ang liit no nung binigay niyan sa akin, pero napalaki ko na. Ganon din dito, isa ito sa nagkauna kong plants na bigay lang din ng aking kapitbahay na si Mami Olive. Ang laki-laki na nito, pero pinutol ko na dahil hindi na kasya mapaglalagyan ko. Pinutol ko siya nung makapag-propagate ako para mailagay ko sa smaller pot. Tapos ito naman, parang magka-family sila nito eh. So ito naman, nakuha ko sa centerpiece ng 25th year anniversary ng aking kumare. Aking kapitbahay din, si Mrs. Mayore. So, ito na siya ngayon. Malaki na rin ito, pero nag-propagate ako na mas maliit para mailagay ko rin sa smaller pot. Gawa nga nung maskip nga lang ang garden ni Lola. Ayun nga, nasa front garden tour tayo ngayon. Okay, at ito na, yung zigzag fern. Ayan. Bigay din ito ng aking friend na si Mami Olive. Yan lang din sa tabi ng bahay ko, sa west side ng aking bahay. O ito. Kasi ganoon kami talaga nung araw. Nagpapalitan kami ng halaman. Kung anong meron siya, bibigyan ako. Kung anong meron ako, bibigyan ko siya. Kung hindi, sabay-sabay kaming pupunta sa Silang Cavite para mamili ng halaman. Okay, next na tayo. At ito naman. Ito, baby lang ito ng aking halaman na. Kasi ito, Chinese bamboo ang tawag noon sa amin. Nung araw yan, Chinese bamboo. Kasi tingnan nyo naman, para siyang bamboo. Yan. Pero meron siyang ibang silver dust. Ayan, silver dust siya. Okay. Alam niyo ba yan na kaedadan pa yan ng aking panganay na anak. So more than 40 years old na. Kasi mahigit 40 years old na yung aking panganay. So kaedadan niya na aking panganay. Sa kakalipat-lipat namin ng bahay, isa lang yan sa nag-survive sa aking mga halaman. O yan, next na tayo. Isa din ito. Itong nakalimutan ko na agad yung pangalan, pero ilagay ko sa caption. Ayan siya, isa din yan sa luma kong plant. Ayan, isa nga yan sa luma kong plant din. At isa yan sa matibay na pang-indoor, pang-outdoor. Ayan, kaya nag-propagate din ako ng mas maliit na paso. Ayan, pasensya na, medyo hindi ko nalinis. May mga tuyong dahon sa ilalim. Yun, kaya kailangan ko ng mas maliit na paso para nabubuhat ko siya hanggang sa loob ng bahay. At yung mga nakapatong naman dyan sa sa bintana, sa sikip nga ng garden ni Lola, kahit sa hanggang third floor ay sikip na, kaya talagang kahit sa ibabaw ng bintana o sa pasamanan ng bintana, naglagay na ako. So meron Diefenbachia doon, meron pa doon. Galing yan kay Maring Donna po, yan. Tapos, yan naman, freebies ko yun sa Silang Cavite. Tapos, ito naman, Diefen pa rin. Diefen pa rin yan. Freebies naman namin yan sa Laguna. Tapos, ito naman, yung na-propagate ko, na matandang halaman ko na, nagaling pa ng norte, na dala natin ng aking nanay.
At yan din yung aking pinang-i-indoor. Aha, okay. Hindi maganda kasi 1995 pa kami nag-move dito sa bahay na to. Itong bahay na to ay 1992 pa. Marami na nga lang renovation ang nangyari. Kaya kanyan. Ayun, medyo nilagyan ko ng konting paalala doon. Gawa ng may nag-park kasi dito. Kailangan ko minsan mag-ayos ng plant pag ganitong weekend. Baka kasi madamage yung kanilang kotse. Kaya meron tayong paalala doon. Kasi dati ito, nung estudyante pang aking mga anak, study room yan. Pag may mga bisita sila o may mga classmates sila, nakasarado na doon sa kabilang gate, dito nila pinapapasok yung mga kaklase nila, lalo na nung estudyante pa ng architecture yung aking lalaking anak. Kaya may ganyan yan, may polycarbonate. So yung nakikita niyo yung polycarbonate na yun, sobrang luma na. At nawala na nga yung ibang part ng polycarbonate. Pag bumabagyo, hinahangin talaga. Kaya ayan. Okay, so ito na yung ating pang-indoor at mother plant na burgundy. Ayan, at mother plant yan. Alam niyo ba na madami na akong nabenta dyan at madami na akong nabigyan sa burgundy plant na yan. Ayan. Pero yan pa rin ang aking pang-indoor. Gawa ng mas maliit yung kanyang paso kaysa sa kanyang mga babies. At ito na yung ating snake plant. Yan, nagbubulak-bulak na siya. Dati 2 paso yan, pero dinala ko na sa gentry yung isang paso, gawa nung nabasag na yung paso niya. Ayan, so ganyan siya. Ganyan. Tapos ito yung aking double na zinnia. Hindi masyadong double, na gaya ng mga nakikita natin. Pero tignan nyo naman yung petals. Yan. Dahil siguro nakalagay lang sa paso, kaya ganyan lang kaliit. At ito naman, family ito ng ginger o luya. Ayan, sobrang nagagandahan ako dito. Kaya nilagay ko dito sa ilalim ng pang-indoor ko dahil ito ay gusto nito ay sa lilim. Let's move here. Ayan pa rin yung aking kalumang halaman. At yan yung pang-indoor ko noon sa condo. Noong estudyante pa yung aking anak na si Bunso, si Nikki. At yan yung ating tea plant. Nakalagay sa lupa yan, pero plant box yan. At yung ZZ plant na yan, dati nakapaso pero nabasag yung paso, kaya nilagay ko na dyan. Medyo hindi ko pa masyado naaayos dito, gawa nga ng tag-ulan nga. At medyo busy ang lola. Ayan. Tapos, ito yung cherry o local cherry natin sa Pilipinas. At yan ang ating malunggay o moringa. At dito din sa baba yung kanyang puno. So, puno ng malunggay ito. Ayan. Kaya halo-halo ang ornamental sa mga edible plants natin. Ayan. At ito na. Punta na tayo dito. Ito ay iba ha. Ito may tinik ito sa gilid. Hindi ito pandanus na variegated. Hindi ito pandan o pandanus. Iba ito. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong pagkakaiba ng pandanus. At saka ito kasi may tinik ito sa gilid. Sana makapsyon ng ating camera. Ayan, may tinik ito. Ang ating pandanus variegated ay iba. Ito ang kaiba ng pandanus. Mas malapad ang dahon ng pandanus at sa gilid ng dahon niya ay kulay green. Okay, so gagawin na tayo dito. Alam niyo ba itong plant na ito? Ito, galing ng yung huling bakasyon namin ng Baguio. Ito, alam niyo ba, nung galing sa Baguio yan ay violet ang bulaklak. Nagtaka ako nung napabulaklak ko siya dito ay red na. At ito na yung ating mga alocasia. Ayan. Alam niyo, nung kalagitnaan ng pandemic, halaman talaga ito. Ang ganda, diba? Yung likod niya, ang ganda. Pero nakita ko yung pag-uwi ko sa amin sa probinsya. Damo lang pala yan, tumutubo kung saan-saan. Ito. At saka itong aurea na ito, alocasia aurea. Ayan. Tapos, ito na yung ating palm.
At ito naman, nakalimutan ko na yung pangalan pero may maliliit din na tinik ito. Ano na nga ba yung name mo? Nalimutan ko na. Okay. Itong pang na ito, nung nagre-review ang anak ko para sa upkat niya, ito, nahingi ko ito sa isang bagong friend sa Park Place. Ayan siya ngayon. Sa totoo lang, dito yan nakatanim. Pero binungkal ko siya dahil ang bilis lumaki. Kaya nilagay ko dyan para hindi na siya gumapang kung saan-saan. Dahil every 2 months nagtatanggal ako ng babies niya. Ganun siya kabilis. At ito naman yung ating siling labuyo. Kung saan nagpipitas si Lola kung nagluluto ako ng kailangan ng sili. At saka pag nagluluto ako ng spices bagoong. Ayan na nga yung ating halaman. Nakapaso lang din ito. Yan nga, ang tagal-tagal ko ng halaman yan. Noong 1997 pa itong halaman na ito. Pero, ang dami ko na itong nabigyan. Gawa nung napakadaling mag-propagate dito. Pag nalaglag yung kanya seeds, pwede nang tumubo doon sa ilalim. Kagaya nito, tignan nyo. Baby na naman ito. Saka ito, pwede na naman natin ipamigay kung meron hihingi. Ayan, basag na yung terracotta niya. Kaya inilagay ko na sa isang tabi. Gawa nung tuwing malakas ang hangin, natutumba. Ayan, ito na ulit yung ating mga zinnia. Tingnan nyo naman, meron pang tumubo na hoya dito sa kanyang puno. Yan. Isplus ito. At ito na yung ating kawayan. Ito naman binili sa akin ng aking panganay na anak. Hindi talaga lumalaki itong kawayan na to. Pero hindi nga lang pwedeng ilagay sa lupa. Kasi ito, anong nilagay ko sa lupa, sa Town and Country, alam niyo ba na 10 by 10 meters ay kaya niyang sakupin? Ang hirap niyang puksain. Payat lang itong kawayan na ito. Pero napakahirap niyang lagay sa lupa dahil aagawin niya lahat-lahat ng parte ng garden ninyo. Lalo na sa akin, maliit ang aking garden. Kaya sa paso lang siya talaga. At ito naman, yellow na parang bell ang kanyang bulaklak. Ayan, ang bilis din lumaki nito. Kaya maya-maya pinuputulan ko. At huling putol ko na sa kanya ngayon. Gawa nung pag pinutulan ko pa ulit, hindi na siya magbubulaklak. Kaya huling putol ko na. Kasi ngayon, tag-ulan lang, kaya kailangan putulan ng putulan. Okay, let's move. At ito naman yung ating bignay. Ayan siya. Nakalagay din ito sa paso kasi lumalaki siyang puno. Maganda kasi na sapat lang din yung ating mga maliliit na puno para pag nagbunga, pwede natin pang indoor at napakaganda din kung tignan. Ayan siya. Okay. At lahat na inilagay ko sa paso o itong saging na ito ay saging saba. Pero, lagay ko yan sa container. Ayan, kasi pag may mapaglilipatan, pwede natin ilipat yan kasi nakapaso lang. Buhay na siya. At ito naman, yung curry plant. Ayan, curry. Tapos, mabango siya. Ayan. So, hindi ko alam kung ano yung scientific name niya. Pag nakuha ko, ilagay ko na lang sa caption. Yan yung aking kamyas. Pinutol ko na din yan. At halos makalbo na para naman magbulaklak. Hanap tayo ng bunga niya. Baka meron pa. Ayan siya. Yan yung bulaklak ng ating kamyas. Ito pala yung bunga ng ating kamyas. Nagtatago sa isang dahon. Tignan nyo naman, binali ko na isang dahon. Yan. At ito naman, halaman na ito. Bigay ito ng aking hipag sa pinsan. Ay, kinain na tuloy ng caterpillar. Ang ganda niya Ang ganda ng dahon. Pero kinainan na ng caterpillar. Ito din dati, pinang-i-indoor ko kasi napakadali niyang buhatin kasi maliit lang yung paso. Pero ngayon, nakainan kasi siya ng caterpillar kaya hindi siya maganda sa loob ng bahay. Tapos ito na yung ating mga snake plant. Tapos ito naman yung puno na ito, para itong fire tree pero yellow yung bulaklak. Pinutol ko din siya para magsanga ng mas madami at mas maganda kung tignan pag inilagay siya indoor.
na yung avocado tree natin. Ayan, malaki na siya. Hopefully, next year, magbunga na yan. At ito na yung ating mga lantana. Lantana. Pink ito eh. Hindi ko alam ang tawag sa variety na pink. Tapos ito naman yung yellow, tapos may orange sa gilid. Yan, 3 varieties ito eh. Tapos ito yung white. Yan. Ayan sila. Tapos, sino nakakakilala sa inyo ng himbabao? Himbabao ito, nilagay ko na sa lupa. Bigay ito ng ate ko nung umuwi ako ng province. Ito ay puno ng ginugulay. Nagbubulaklak ito ng parihaba. Pagtapos, yung bulaklak niya ay pinipitas yun para isama sa gulay o ginugulay. Tapos, yung baby kamyas na yan, pag lumaki si avocado, ito na ang palalakihin natin para dito na ang kamyas. Para yung kamyas dito sa tabi ng avocado ay alisin na natin para hindi maabala yung paglaki ng avocado natin. At ito naman yung ating topiary na sampalok. Inilagay na lang namin dito sa kabilang gilid pang samantala kasi hindi naaarawan sa ilalim ng kamyas at avocado para naman makasagap sila ng araw. Sa totoo lang, hindi na amin itong kinatutungtungan nila. Kapitbahay na yan na medyo abandoned house siya. Merita may-ari. Kaya ayan, nandyan yung aking sampalok. At yung kinukwento ko na matanda na aking topiary na Ficus benjamina, ito na siya. Yan yung more than 20 years old kong topiary, yung kwento ko doon sa paggawa ko ng triangularis topiary. Ayan siya, si Benjamina. Tingnan nyo naman, sobrang laki na kaya hindi na nga kayang buhatin ni Lola. Kaya inilagay na lang din dito sa tabi ng ating sampalok. At ang ating photos nagiging giant na. Kaya yung iba, pinutol na natin kasi aakyat na rin sa second floor garden natin. Ayan. Hindi ko na ipapakita yung second floor natin dahil natapos na sa plant tour natin nung nakaraan. Itong plant tour na ito ay para lang dito sa ground floor. Yan. Tingnan nyo, umakyat na siya dito sa local cherry natin ang ating giant pothos. Sa totoo lang, yung pothos na yan, dati, nakatanim lang siya dito sa pang-indoor ko na halaman na ito. Pero, dahil ng mabilis lumaki, kung saan-saan na siyang tumubo, hanggang sa umakyat na dito sa puno na ito. Dito naman tayo sa kabila. Dito naman tayo. Ayan, makikita nyo pa yung mga ibang mga kalat. Yung nakikita nyo na rubber tree na yan Black Prince na yan, na-propagate ko na din yan, yung Black Prince rubber tree. Tapos, itong isa na ito, Dracena fragrance, dala pa ng nanay ko yan from Cagayan Valley. Nung araw pa yan. So, halos kaedad na rin yan ng aking anak na panganay. So, more than 40 years old na rin yan kasi baby pa noon yung aking panganay. Isa lang yan sa nag-survive nung nagre-rent pa kami ng bahay. Nakarating na kung saan-saan yan sa QC, sa Quezon City. Ayan, kaya isa yan sa nag-survive. Kaya pinapahalagaan ko yan kasi nga dala pa yan ng aking yumaong nanay. Ayan sila. Let's move here. Dito na tayo sa may philodendron. Yan. Pero kinain na siya. Halos ubusin na siya ng caterpillar. Grapes na yan. Ang tagal-tagal na tong grapes na to. Marami noon kung magbunga. Pinopost ko yun sa Facebook. Pero nung nagkaroon na ng polycarbonate na bubong yung second floor namin, ay inalis na namin kasi wala na siyang maakyatan doon at hindi na rin siyang naaarawan masyado at hindi na rin nauulanan. O kaya ilalagay ko na lang sa malaking container. Ito naman yung aking white.
iris. Itong white iris na to, nakatanim sa ganyan, sorry, at hindi ko pa naaayos hanggang ngayon dahil ulan ng ulan at napakabigat pati yung semento na kanyang paso. Tapos, hindi ko pa siya ma-transplant ngayon dahil nga malakas ang ulan halos araw-araw. Ito nga parang paulan na naman. Pero may nakikita tayong konting inang araw. Ayun siya. Okay. Ito naman yung ating peace lily variegated. Pangsamantala nawala yung variegation niya, pero nakita ko naman na bumabalik. Ayan na. Lumalabas na ulit yung kanyang variegation. Ewan ko lang kung panapanahon ba ito. Ayan. Variegated na ulit yung ibang dahon. Pero dati nawala yan, naging green lahat. Ito naman yung peace lily kong makaluma na dati nagbubulaklak. Tapos nagtampo ata, ayaw na niya magbulaklak. Pero bakit ganun? Na parang naging variegated. Hindi naman ito variegated. Tapos ito na yung ating anthurium. Yan yung anthurium natin na magaganda bulaklak. Pinagsama-sama ko sila dito. Baka sakali mapabulaklak ko sila. Pink, red, and orange ang bulaklak nito. Pinagsama-sama ko sila sa isang paso. Yan. Kaya sana mapabulaklak natin. Nandito na tayo sa harap ng gate ng bahay. Okay, let's move to... Ayan, ito na tayo halit. Fern ulit ito. Butterfly fern ang tawag nito ng aking binilhan sa Laguna, sa Fardos Garden. Ayan, butterfly fern ang tawag nila. Kita nyo naman may gulay pang kasama. Indian spinach o alukbati ang tawag natin. Ayan, hayaan ko lang yan kasi ililipat ko yan sa gentry. Okay, dito na tayo. Ito naman yung 7-finger na tinatawag nila nung araw na lucky plant. Isa din yan sa halaman ko paglipat ko dito. At ito na, ito, si Salom o sahod yaman na tawag nila. Okay, let's move dito sa ating colocasia, Black Magic. Ayan, alam niyo ba na dating alocasia at mga colocasia dati nandirito? Pero lumaki sila ng sobrang lalaki. Medyo daanan ito. Ayan yung aming maliit na gate. Hinati ko pa kasi wala naman medyo doble-doble yung size sa amin. Hinati ko lang yan na yung ibang pagbukas at tinambakan ulit ng halaman kasi wala na mapaglapagan ng halaman. Kaya, ayan, inalis ko dito ang mga colocasia and alocasia kasi lumaki sila at lumusog sila ng gusto nila itong facing north na part ng aming bahay. Kaya inalis ko sila. Pero itong colocasia na ito na Black Magic, bigla na lang tumubo. Kaya hinayaan ko na lang siya dito. At yun, meron pang alocasia aurea dito na naiwan din. At saka yung isa din na yun. Ayan, 3 silang naiwan dito. Hindi lang naiwan basta na lang sila tumubo. Kaya hinayaan ko na lang, kumukuha lang ako ng buwelo kung saan ko sila ililipat kasi natatakpan na yung ating flowering plants. Okay, so dito na tayo sa ating mga verbena. Itong mga verbena na ito, matagal ko na rin nakikita pero yung mga ganyan varieties, dati wala yan. Ayan, tignan nyo naman. Dati pink, white and red lang meron nito. Pero wala yung ganyan Tingnan nyo, light pink tapos meron siyang dark pink doon. Light pink, then meron siyang baby pink sa gitna. Ano na ba sinasabi ko? Tapos may yellow pa. Tapos ito naman, ayan din, tingnan nyo. Meron ibang color sa gitna. Meron pa ako dito violet Aba, nawala bulaklak. Nawalang bulaklak si Violet. Ito, tignan nyo. Walang ganito nung araw. Tawag lang namin dito noon everyday. Pero ayan na. Tawag pala sa kanya talaga, verbena. So ito ang ating mga verbena. Tapos naglagay tayo nito. Ito din, hindi ko rin alam yung pangalan pero ang tagal na rin yung plant na yan.
Nagsa-self-seeded din ito, kaya pag nagkaroon tayo nito, hayaan lang natin na mahinog yung kanyang bulaklak at matuyo dahil pwede ulit magiging plant. Kaya hayaan lang natin. Okay? Tapos, nilagyan natin ng variegated oregano para iwas lamok at saka iwas din sa, ano ba to? Snake. Ayan. Iwas din sa snake. Di ba bawal magpatay ng snake? Kaya, hindi naman tayo marunong manghuli. Kaya ang gagawin na lang natin, maglagay na lang tayo ng mga pangtaboy sa kanila o kinakatakutan din nila. Okay. So, ito na ulit ang ating botonsilyo. Botonsilyo ang tawag sa amin noon ito, pero meron palang tawag na scientific name ngayon. Kaya, ilagay ko na lang din sa caption. At ito na yung ating pangtaboy lamok din at pangtaboy ng snake. Pero dahil ngang tag-ulan, talaga naman nawawalan sila ng bulaklak. Tapos yan yung ating Boston fern. Yan, galing pa sa norte. At saka ito ulit yung ating Chinese lucky fern. Tapos ito na yung ating pandanus. Kung yung nakita natin kanina na may tinik, ito yung talagang pandanus. Kasi itong pandanus ay green yung sa gilid ng dahon. Yung kanina, baligtad. Green yung sa gitna at yellow yung nasa gilid. Kaya, at tapos yun ay may tinik. Ito naman pandanus ay pwede natin panglagay ito sa kakanin o sa kanin. Kahit siya variegated, mabango pa rin siya. Okay. Dito naman tayo sa gate. Ayan, pakalat-kalat ang ating oregano, lalo na dito sa may gate para pangbawas lamok. Okay. At saka yung ahas. Ayan, kaya ang dami natin oregano, meron din tayong luya. Ayan, luya yan. Luya, ginger, totoong ginger yan, yung pwedeng panglagay sa ulam. At itong tea plant na ito, yan. Nilagay ko na lang din dyan. Tapos, ito naman si fiddle leaf fig tree natin. Ayan. Nung nagbunga siya, medyo nawalan ng dahon. Kasi ang dami niyang bunga. Diba, normal naman sa mga puno natin, pagka nagbubunga ng marami, naaagawan sila ng sustansya. So, ayan siya. Konti lang. Pero, tingnan nyo naman, lumusog naman yung bandang baba. At ito na yung ating mga hanging basket na nilagay ko lang nung kumakailan. Okay, ito na si ating kamote vine o sweet potato vine. At mga mayanas natin, malulusog na, 2 days pa lang halos na itatanim yan. At ito, sana nga, anong pangalan? Ito si Oxalis pala. Ayan, sabi ko, diba, lulusog din siya. So, tumayo na yung mga dahon niya. Ayan na si Oxalis triangularis. Ayan, tapos ito, hindi ko pa nakukuha yung ID niya. At ito na, yung iba natin mga tanim na una na tanim natin. Halo-halo na yan. May Sansevieria, may Oxalis triangularis, at meron mga mayanas or coleus. Tapos, yung maliliit ng dahon na yan, nakalimutan ko din pangalan. O hindi ko talaga alam pangalan, sorry. At nilagyan natin ng Enjoy Potos. At syempre, nilagyan ko pa rin ng kamote vine o sweet potato vine. Ayan siya, puti naman ito o green. Yan, sweet potato vine. Pero syempre, mawawala ba naman yung ating maroon na sweet potato vine? Ayan siya. Pag nagdahon ng marami yan, tatalbusan natin. At ito naman, para siyang nagdadahon na Japanese maple. Pati kulay, diba? Alam niyo bang tawag ko dito noon? Japanese maple. Pero hindi naman siya naging puno. Pero, dahil mahal ang Japanese maple, kunyari na lang, meron Japanese maple si Lola. Oh, ayan. Wow! Itong tumubo na ito, ang bunga nito, ang ganda. Kaya hindi ko inalis.
Tagagubat lang na puno ito eh. Pero parang fig tree siya. Kaya hindi ko na inalis. Tapos ito, ayan o, tignan nyo. Nagbubulaklak ito ng white. Ito naman, amaryllis ito. Itong kasama niyang mahaba ang dahon. Oh, yung mga tumutubo na yan, hindi ko inaalis. Gaya itong isa na to. Nagbubulaklak ng yellow yan. Pero damo lang yan. Hindi ko na lang inalis kasi nagagandahan din ako dyan. Oh, ito. Isa ito sa nabili ko. Ang mura-mura nito. Parang damo lang siya, oh. Pero ang cute ng kanyang bulaklak na maliliit. Tignan nyo naman. Ika-focus natin yung bulaklak. Oh, diba? Ilalagay natin sa topiary yan. Gagawa tayo ulit ng bagong topiary. Ayun, nandito na tayo sa may harap ng bahay o harap ng gate. Nakikita niyo na ba yung ating magnolia at dito sa harap ng ating gate mismo ay yung Anthurium salvinae o rainforest queen. So ito siya. Tignan niyo naman yung ating rainforest queen. Meron palang queen sa ating mga rainforest Anthurium. So tanggapin na natin na meron queen. Ayan, pakita ko na mismo yung ating queen ng rainforest. Ayan siya, nagbubunga siya. Ang dami niyang bunga ngayon. Sana nga hindi lumit ang kanyang mga dahon. And let's move here. Ito na ulit yung partner ng ating pandanus. Magkabila sila sa gate. Yung ating pandanus variegata. Ayan, nakikita niyo yung kalat sa loob. Ita-transfer kasi yan sa gentry sa ating bagong ginagarden. At ito naman yung ating ZZ plant. Alam nyo ba yung ZZ plant na yan? Hindi ko yan itinanim. Hindi ko nga alam kung bakit nagkaroon ng ZZ plant dyan. Maaring napasama dito sa ating itinanim na white. Ayan, ito ang itinanim ko. Pero nagkaroon ng amaryllis at saka ZZ plant. Tapos, dito naman tayo. O, tignan nyo, meron tayo dito white iris at saka meron tayo ditong sansevieria. Yung puno ng ating pang-indoor na money plant. Ayan siya. Inilabas muna natin pang samantala para maulanan. At yan naman, yung mother plant ng ating silver dust o yung tawag namin dati, Chinese bamboo. Ayan siya, mother plant yan. Medyo naggubat na dito kasi hindi na nakakayanan ni Lola baguhin ang ating mga plant. Ayun, ito naman ZZ plant na ito, yan talaga ay itinanim ko. Yan ZZ plant na yan. Yan yung nakapaso, o tingnan nyo, nakatungtong pa. Kaya yan talaga ang tanim ko dito sa harap. Kaya hindi ko alam kung paano nagkaroon ng ZZ plant dito mismo sa plant box. Yan siya. So ganyan ang itsura ng ating gate o harap ng gate. Medyo magulo pero pagtiyagaan na muna natin tignan kasi hindi ko pa nga naaayos. Tapos yung ating photos, ayan, umakyat na. Hindi yan giant potas nung itinanim ko eh. Maliit lang yan. At ini-indoor ko. Tapos nung nakalimutan ko ng i-indoor, lumaki na siya ng ganyang kalaki. Pero pinabayaan ko na lang. Ayan. Tingin ko aakyat na hanggang second floor. Baka umabot pa ng third floor. At ito na tayo. Ayan lang yung paso niyan ng ano na yan ng photos. Pasensya na, medyo hindi pa nalinis ni Lola yan. Ito na yung white magnolia natin. Nalakihan niya na yung paso niya, kaya hindi na maganda yung dahon. Ito, kaya i-transplant natin sa mas malaking paso. White magnolia ito. Sana nga may buko siya para maipakita ko sa inyo. Ayun, may buko ito. Ayan. Yan yung buko niya. Yan, magiging white magnolia yan pag nagbukadkad. Dito naman tayo sa
sa ating baby burgundy. Itong burgundy na ito, nakuha ko na-propagate ko ito mula doon sa pinakita kong mother plant kanina. Itong baby burgundy. Ang laki na niya, pero mas malaki pang paso niya kaysa sa mother. Tapos, ito na yung ating palm. May kasama din siya sa paso, kaya hindi siya masyadong malusog. Ayan siya. Maayos din natin yan, huwag kayong mag-alala. Medyo hinay-hinay lang kasi mahina ang kalaban. Tapos ito naman, ang ating lemon lime rubber tree mother plant. Mas malalaki na nga ang babies nito eh. Yung nabentahan ko sa kapitbahay, sa likod. Ang laki-laki na yung rubber plant niya na lemon lime. At ito naman, yung rubber plant natin na itinusok ko lang pero nabuhay. At ito naman yung ating kalachuchi. May napitas na ampalaya si Lolo. Tignan nyo naman. Tanim. Sarili niyang tanim yan. Ayan. Tignan natin kung saan nakatanim. Ayan siya. Okra yung nakikita ko eh. Ayun, tignan nyo. Yan yung ampalaya ni Lolo. Yan niya kinuha yon. May mga bunga pang kasunod kasi may nakabalot pa. Pag may nakabalot sa ampalaya, ibig sabihin, bunga yon. Tapos may malunggay sa tabi. Ayan. Tapos may okra. Pero hindi na pwedeng pitasin kasi magulang na yan. Binhi daw. Ayan, yung okra ni Lolo. Alam nyo saan nakatanim? Ayan sa batya. Dito na tayo. Sa pink bell. Pink bell lang ang tawag ko dyan, pero meron yan scientific name. Diba? Parang bell siya. Tapos old rose yung kulay. Tapos yun naman yung yellow bell. Ayan. Alam nyo ba yung puno niyan? Mula dito sa baba. Ayan siya. At alam niyo ba nakarating na ng third floor? Against the light. Teka lang. Baka sakaling makapture ng camera natin. Against the light tayo. Ayan, yung yellow bell. Hanggang third floor. Third floor yung nakikita natin na yan. Tapos, ayan yung sa second floor. Pero, ang puno niyan, yellow bell na yan, nandito. Andito sa baba. Ito yung puno ng yellow bell na yun. Yan, umakyat na lang. O ganyan ng katanda ang mga plants ni Lola kasi tanda ko na rin. Tuloy na natin. Ayan naman yung aking full bamboo. Nakarating na sa taas. Yan. At yung puno niya, tingnan nyo, umaabot na sa third floor. Pero yung puno niya, nandito din sa baba. Alam nyo ba na siya na lang yung itinira ko? Pinamigay ko na yung iba. Ito yung puno ng ating full bamboo. Ito. At meron din fern sa ilalim niya. Yan, nakapaso lang siya. Mahirap din kasing puksain yung bamboo pagka tumubo. Kud ng ampalaya, meron dun full bamboo. Pero pinapatay na namin. Kasi hindi na namin nirerentahan yung bahay na yan. Dati kasi nirentahan namin yung bahay na yan. Pinagtambakan namin na nagpa-renovate kami ng bahay. Pero ngayon, hindi na kami nagbabayad ng renta kaya unti-unti na namin pinapatay mga sarili naming tanim. Dito na tayo sa jasmine. Meron itong scientific name. Ilagay ko na lang ulit sa caption. Ang ganda. Pero alam niyo ang tawag namin dito ay kamuning. Gagawin din natin itong topiary. Kaya dito lang siya. Alam niyo ba na sa biyenan ko pa ito. Kaya mahal na mahal ko tong halaman na to. Kasi biyenan ko yumaon na 10 years ago. Kaya inalagaan ko to. Ang tanda na nito. Tignan niyo naman yung kanyang puno. Ito naman yung na ito. 3 years ago,
Nakalagay lang sa lamesa namin yung niyog na yan at bagong tubo. Pero naawa ako sa kanyang magtapon at wala din ako mapagtamnan na pwede ko siya alagaan. Kaya dyan lang din siya nakapasok. At ito naman nakikita nyo na parang saging na ito. Ito ay abaka. Ganito pala ang dahon ng abaka. Diba? Ito naman, ginagawa ko lang ito na ornamental plant. Yan. At itong mga ito, mga orchids. At kung may nakikita kayong luna, sa aking mga dogs yan, para hindi sila tamaan ng araw at sa kaulan. Meron naman silang dog cage, pero pagka malakas ang ulan, pwede pa rin silang maanggian. At ito naman, dating topiary yan yung puno na yan. Puno yan ng local cherry. Dala pa ng nanay ko yan mula sa norte. At nung tumangkad na siya, hindi ko na siya kayang i-outdoor. At ito naman, yung national flower ng Thailand. Kung tawag natin dito ay golden shower. At ito na yung tinanggal ko na puno sa harap. Medyo inubos na yata ng higad. Pero meron pa naman isa doon. Kaya huwag mag-alala, hindi ito mamamatay. Kaya natin buhayin yan. At ito naman puno na ito, napakaliit pa nito, nakapasulang. Kasi namatay na yung mother plant nito. Ang pangalan niya, itong puno na ito. Mahirap nga lang itanim ito kasi sobrang laki ng puno niya. Ito naman, nagbubulaklak ito ng pink. Pero may konting tinik siya. At medyo lumalaki konti yung kanyang puno. At pangsamantalang dito na muna nagtatapos. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Sana nagustuhan ninyo at may konting natutunan kayo. Maraming salamat ulit and God bless us all. Happy planting! Bye-bye! Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Sana nag-enjoy kayo at nagustuhan ninyo. At sa mga walang sawang suporta, maraming salamat. Sa mga walang sawang nanonood sa akin, kahit na hindi ako magaling, maraming salamat. At sana nag-enjoy kayo sa aking mga halaman na halos kasing tanda ko na. At sana kahit papano may natutunan din kayo sa lola. Maraming salamat ulit. Bye-bye! See you!